Sa atin pong lahat ng mga nagdadalamhati, papait man ang mga nakarang araw, magpahanggang ngayon ay isang pagbati pa rin ng magandang umaga sa ating lahat, nakaloob ng Panginoon. Sa mga kaanak po ng mga nasawing bayani, ang aming pong pagdadalamhati, kasama po ninyo kami sa inyong pagdadalamhati. Pasensya lang po at may kodigo ako dahil hindi po pangkaraniwan itong ating pagtitipon. Pasensya rin kung ako'y mauutal. Sa mga naunang operasyon, itong mga kasama natin ng mga bayani, meron po sa kanila noon pa, mga naunang operasyon pa na isinagawa na kung saan ang SAF ay napabilang para tugisin ang mga teroristang sina Marwan at Basit Usman. Meron pong magmula noon ay nakasama na. Magmula noon ay nagpubuwis na ng buhay. Nagsimula na po noon dyan sa parehong lalawigan ng Maguindanao, particularly naman po sa Datupiang. Hanggang sa kami magkahiwa-hiwalay, siya ay naiwan pa rin doon para ipagpatuloy at laging sumama sa mga law enforcement operations. Bakit po? Dahil siya ay taga Mindanao. Mahal na mahal niya ang kanyang tinubuang lupa. Yan po sa katauhan ni PO3, Jedsin Asjali. Mula noon sa mga operasyon na yon hanggang ngayon, ang mga grupo na nagkanlong at nagtanggol sa mga teroristang ito, sila pa rin ang nakasagupa ng mga tropa natin nung nakaraan nitong huling operasyon. At kilala niyo po, alam niyo po kung sino sila. Meron din po sa kanila na aking nakasama sa mga pagsasanay sa kanilang mga murang edad. Hindi nila alintana ang hirap dahil gusto lang nilang mapalawig ang kanilang kakayahan, ang kakayahan ng unit ng SAF sa pagtugis sa mga terorista. Kumbaga, ang tawag namin doon ay no amount sa kanila ang paghihirap. Basta lang sila ay makapagsilbi sa bayan. Isa na po dyan, bilang halimbawa, Senior Inspector Ryan Pabalinas, PO3 Noel Golokan, at PO3 Rodrigo Acob Jr. Marami din sa kanila, mas marami sa kanila ang hindi ko pa kilala. At nitong huling pagkakataon, saka ko lang sila makikilala. Kasama na dyan ang isa kong tao. Dahil po, mula nung kanilang pagpasok sa serbisyo ay doon na sila sa Mindanao na-deploy. Minsan, hindi po sila nagreklamo. Kahit sila ay dayuhan sa lugar na yan, naintindihan nila kung ano ang paghihirap ng mga mamayan sa Mindanao. Kaya't ipinagpatuloy nila ang kanilang pagtatrabaho doon na lampas sa minimum tour of duty ng isang SAF trooper para lang ma-deploy sa isang lugar. At may karapatan na siyang ma-rotate. Pero pinili pa rin nila ang manatili dyan. Isa na rin dyan pong halimbawa, ang tao ko na ngayon ko lang nakita, si PO2 Noble Kiangan. Sa mga mamamayang Pilipino, marahil hindi nyo pa alam, hindi nyo pa kilala ang Special Action Force, ang SAF, na noon pa ay naandito na. Marahil, hindi nyo alam, meron palang ganong isang unit. Bakit po? Kasi lahat naman po ng nagawa ng SAF para sa bayan ay hindi naman po ipinamamalita. Kung ito man ay nakita sa media, ipinamamalita yan na hindi lang
isang accomplishment ng unit ng SAF, kundi ng buong PNP na pinagsamang puwersa ng mga units ng PNP. Sa ating mga bayani, 44 na nakahimlay sa ating harap. Sa mga 10 sugatan, may ilan na dyan na hindi na makakalakad, meron na ring bawas yung kidney. Sa mga iilan na natirang buhay, sila po ang mga ating panibagong bayani. Sa pamamagitan nila, sa mga mamamayang Pilipino, kami po ay nagpapakilala. Andito po kami, ang Special Action Force. Kami po ang inyong SAF. Marami pong salamat sa inyong pakikidalamhati at maraming salamat sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po.